So bali ang budget ng plywood dito sa pilot house lang ay 10. Kung tataas man baka 12 hanggang 13. Pero ang sidings dito wala, ito siya 1/4. Yun, good morning mga ka-Egops. Panibagong araw tayo ngayon at syempre panibagong vlog. Welcome to my YouTube channel, ka-Egops TV. So time check tayo guys, mag-alas 10 na ng umaga. So tayo ay maggagawa muna doon sa ating bangka. At yung makina natin ay nasira yung tambutso. So for today's video mga ka-Egops, update ko lang kayo doon sa bangka na bilag natin yung manakaraan nating episode na yung budget niya ay 1.3 million. So napadaan tayo ngayon at tinignan natin ay may ko na pala siya, may parka ng plywood tsaka may forma na yung pilot house. Nakatayo, nakakuha na yun, nakaset up na yung pilot house niya mga guys. So bibigyan ko kayo ng update para makita ninyo kung maganda na siya at kung okay ang forma. So ngayon mga guys, ayan yung lagay ng aming panahon dito sa aming dalawigan. Ayan o, medyo maganda-ganda pa ang ihip ng amihan ngayon. Sa forecast ng Windfinder hanggang 16 kung hindi magbabago. So mahigit 1 week ang aantabayan nating makalaot, makapag-fishing. At dahil nga sa lahat ng bangkang karamihan dito ay itinaas, yung mga nandiyan na dumating guys ay ngayon pa lang yan dumating. So yung karamihan, ayan o, kasi yung iba magpipintura na para pagpasok ng mahal na araw ay tuloy-tuloy na ang fishing. At syempre maaga ngayon ang Holy Week at talagang nakagawian dito sa area namin pagka bago mag Holy Week o makalipas ay nagpipintura talaga kami. So tayo naman ay hindi na magpipintura dahil nga sa nautay-utay na natin. So yung nga pala sa mga viewers ko dito sa area namin, baka napansin nyo yung cellphone ko, baka na kayo ang nakapulot, please naman pakibalik na lang dahil importante yung mga files natin doon. At gawa ng yun ay yung mga piyesa ng makina na nakalagay doon ay hindi na natin makuha sa isa kong makina dahil yun ay pinapasa lang natin doon sa bilihan ng bilihan ng makina sa Manila pagka tayo nagpapabili, kaya sayang wala na yung mga picture, yung mga number kasi, lalo na yung water pump at saka yung mga bearing nun, yun ay importante at wala tayong reserbang ganong mga pyesa. So pinagpipicture lang natin nung ating mga binaklas yun at saka nung tayo nagkabit, kaya sayang. So puntahan natin guys itong bangka na i-update ko sa inyo. So ayan na, ganda na ng forma oh. Yun, may mga parka na. Di media pala ito mga ka-Egops ang parka. Yan, ang ginawa nilang setup ay pininturahan muna nila talaga ng ng primer ito with catalyst para umipip siya. Tapos pagka yan, masilya naman ang gagawin dyan with kusot. So ayan ang mga ka-Egops oh. Ang ganda ng pilot house. Ayan oh, ganda ng forma oh. Estimated natin at sasampahin natin yan sa hindi bababa sa 5 feet. Yan. Ganda rin ang kasarapan, lalaki nito guys oh. Match na match lang sa 4DR5. Hindi mahaba, hindi rin maiksi. Tsaka may hutok yung kanya, may hutok yung plywood ay yung ligason. Tinan nyo mga ka-Egops oh. Match lang kasi ang sa mga viewers natin nagsasabi na maliit daw ang pyesa. Minamatch lang talaga kasi yan ang panday. Tinan nyo yan oh. Saktuhan lang yan, dikit-dikit na masyado. Wala ito mga, siguro wala pa ito 1 pie. Napakakitid lang oh.
Kagandang forma. Ayan na yung forma niya sa taas. Oh. Yan. Ito kasi dito maglalagay pa ito ng ligasyon. Yan. Pero siya na yung fix na yung forma na yan. Simple lang ang dating nito, guys. Tapos ito naman yung mga pakuko niya. Oh. Ito yung binili natin. Kung ito, yung dangkalan. Kapal, oh. Ganda. Ito yung plywood niya, guys. Umpisa dito hanggang dito. Yan ay kuha niyan. Isang plywood. Dito pala nagdugsong sa ilalim. Sa ilalim pala niya dinugsong para matibay. Nakita niyo naman gamit na pako. Yung pako na yan ay kuha niyan yung galvanized. Tapos ang diskarte dyan ay mamasilyahan ng puro bawat ulo para kumuha siya, para hindi umipip o hindi mapasukin ng alat. So ito naman yung kanyo, ito yung epoxy na may kusot kaya magaras. Kaganda na, oh. Taas, guys, oh. Pasukin natin sa taas. Doon tayo sasampa sa kabila. Uy, nandun pala yung hagdan. May hagdanan pala ito, mataas. Oops. Yeah. Aray ko. Hirap ng daan. Nandiyan na yung makina sa ilalim, nakaset up na. Lalagyan pala ito ng pintuan. Ito pala yung pintuan. Oh. Yan. Buwan niya. 6 feet ang plywood ay ang taas. Kasarapan lang. Tapos ito yung ginamit nilang Weber epoxy primer with catalyst. Yan. Ito yun, oh. Bago mamasilyahan. Pero kung dito guys sa loob, kahit hindi na wala na masilya ito, kakapalan lang ang kuwan yan, kakapalan lang ang kuwan ito, pintura. Yan, oh, tingnan nyo naman gaano kadikit ang ligasyon niya, no? Kaya doon sa mga viewers ko nagsasabi na maliliit ang kasukasuhan, kuwan po yan, talagang match na match lang yan sa laki ng bangka. Taas ng hole yan, oh. Ito kasi magiging flooring yan, guys, oh. Yan, flooring na yan. Taas din, oh, forma. Ito na yung kabuuhan sa may parting hulihan. Yan, oh. Uy, ang lutong. Tapos ito pala mga kaigap sa mga ganyan, mga awang-awang niya talaga sinisiksikan niya ng epoxy. Yan ang nire-recommended ko sa mga viewers ko na magbabangka, na nagpapagawa ng bangka. Kasi pag kaya na ay mayroong kuwan, mayroong awang, diyan papasok ang kuwan. Dito papasok yung dumi, tubig hanggang sa may istakan siya. Kaya nag-uumpisa ang pagkagabok. Kaya kailangan talaga yan ay solid na walang awang. Kasarapan ito guys na service ng Pangulong, kargahan ng isda.
So ito pala mga kaigops na pa natin. Nakausap natin yung panday at saka yung kapitan nito. So bali ang budget ng plywood dito sa pilot house lang ay 10. Kung tataas man baka 12 hanggang 13. Pero ang sidings dito wala ito siya 1/4 ang kapal kasi sa taas naman. Yan ang magiging kwan dito. Yan ang magiging kwan parka nya. 10 piraso plywood pa lang pilot house. Tapos ang pilot house nya 6 feet ang kwan nya, ang kanyang taas. Tapos ito yung salamin nya, isa, dalawa, tatlo. Dito sa kabila, isa, dalawa, tatlo. Yan yung magiging salamin nya. Tapos doon sa harap, isa, dalawa, tatlo, 4 ang salamin tsaka sa sidings. Tapos ito pintuan na yan. Yan. Kaya ang gandang tingnan, no? Kaso wala talaga sa budget naman talaga, makalula rin. Hindi basta-basta ang budget ito. Pero sa tibay naman ng bangka ito ay pinakamababa yan, 10 years. Pag mga ganyang brand new, talagang aprobado yan. Lalo pa pag hindi tinipid sa epoxy, sa kahoy. Kita tayo. Oops, dandahan lang. Baka tayo ay madulas. Dito naman tayo sa may harap. Taas, oh. Oop. Uy. Dito ba yan, guys, oh. Ito na yung pinaka-flooring nya. Ito sa taas. Ito yung pinaka-flooring. Yan. Ito na yung pinaka-pandagat. Dito lalagyan niya ng patungan ng tarik. Sa sides na ito, yung mga ganyan, oh. Patungan ng tarik. Tibay niya, no? Ito pala ay dinoblihan pa ng kwan 3x2. Ito guys ay sa loob. Ito naman ay sa kinakapitan ng plywood, isa, dalawa, tatlo. Ito yung dinagdag. Ito pampatibay talaga, parang pangulong. So kaya i-update ko rin kayo ito pagka nabuo na ng kwan ito, ng lahat-lahat in general na, talagang finish na siya. Tapos pagka ibinaba, kasi ihahabol ito sa lantapin mga kaigops, kailangan bago mag June or July mailusong na ito, kasi service nga ng pangulong. At yung mga buyahan nila ay nandito sa area ng Baler at saka Lautan Dinggalan. So ito lang hahakot papuntang fishport ng Binahican. Yan. Formado mga guys. Kung dito sa amin ay may magandang pasukalan, ito rin mga ganitong kalaking bangka maganda. Tapos may ikaw ang may-ari ang kapitan, kakalalagyan mo siya ng service boat, yung parang ganong kay Romsil. Tapos ikaw rin ang magkakapitan. Saglit lang ko nito guys, malakas kumita lalo na pag season ng tuna tsaka yellowfin, lalo pag ikaw may-ari ang kwan, ang magdadala mismo, magmamanage. Pero hindi na natin pinapangarap na magpagawa ng ganito kasi malaki ang budget. So pero kung papalarin pwede, kaso walang yung pwesto ng bangka. Mabuti kung katulad sa may parting Impanta Quezon, sa may Real, at talagang ayos na ayos ang mga kwando, pasukan ng ilog malalaki. Diyan naman dito naman sa Baler ay malaki rin sana ang ilog sa loob. Ang problema yung sabangan, doon makatakot kasi mababaw. Lalo ng tarik nito, hindi na pwedeng pahabaan ito ang tarik. Hanggang 32 ang tarik nito, 31. Dahil gipit doon sa pagpasok, lalo na sa looban. Hindi ka pwede magpahaba ng tarik na gano'n sa taga-Dinahican. Gawa ng kwan, gawa ng makipot ang pasukan sa may bukana.
So yan na yung forma niya dito sa may hulihan guys. So, yan. Ang maganda talaga dito yung forma ng pilot house. Pako siguro ito, mga dosang panito kapal. Ay ang haba ng pako. Yan. Kay ganda ng pilot house. 10 plywood ang budget. Pilot house pa lang. Tatanungin din natin ulit itong mga kaigops. Ang pantay pag ito ay nabuo ng parka kung ilang plywood talaga ang abutin. Kasi ang estimated itong nung nakaraan ay kwan lang eh. Bali 40 plywood. Kaya ma-estimate ito pagka talagang buo na siya lahat. Kasi katulad yan oh. Kinating, dinoble, pinatong. Yan. Ito yung unahan. Yan yung loob. Gandang tingnan dito. Talagang kwan siya, pulido ang pagkagawa. Walang awang-awang. May kwan pa, may epoxy pang mga pahabol sa gilid-gilid, yung mga konting siwang. Lagyan talaga yan para hindi makapasok yung mga dumi. At saka yung kwan, mga tubig. Taas din ang una niya. Ang nakasarap pala yung kanya tayo. Yung tumpang. Primer talaga magandang pang pasipsip sa kahoy ng pintura at may katalis. So yun mga kaigops, hanggang dito na lang muna ang update natin sa bangkang ito na ang budget ay 1.3 million. So napakagandang bangka, tsaka nakita niya may mga kasukasuhan yung katawan sa loob. Maganda talaga, talagang kinuwan, hindi tinipid pati sa epoxy tsaka sa pintura. So abangan nyo na lang guys ang kasunod ng ating vlog sa bangkang ito pagka naparkahan na yan, nalagyan na ng plywood yung pilot house, ay i-update ko din kayo uli tapos pag nagpintura na. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel. Shout out muna sa ating mga viewers na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta. Hindi ko man kayo ma-shout out isa-isa, nababasa ko naman ang inyong mga komento dyan sa baba. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at more power. God bless po sa inyong lahat.